Paano yun, Congressman? Are you accepting na may babayaran kang penalty na 24 billion? Malaking 24 billion, ha? Actually, nilinaw ko na po sa nakaraang interview. Unang-una, wala po akong natanggap na sulat. Panoorin at pag-aralang mabuti ang deceptive style ni Crying Leandro Leviste sa paglusot sa mga tanong ng mga nag-i-interview sa kanya. So far, the only media personality who did great when it comes to grilling Crying Leandro is Pinky Webb. The rest looks like hindi nila ginawa yung homework nila. Tandaan, trained si Crying Leandro sa evasion, but he's not really that good. Magaling lang siyang lumusot kapag bobo at walang alam ang nagtatanong sa kanya. Para sa akin, patungkol sa halaga na yan. Kaya ang ibang kumpanya ay may natanggap na sulat at hindi po yan para sa akin. Ito po ay para sa kumpanya na binenta ko. So ang latest niya ay ang interview with Alvin El Chico at Doris Bigornia na halatang superficial ang alam. O siguro ayaw lang nilang gisahin si Crying Leandro. Dito tahasan niyang sinabi na wala raw siyang natanggap na sulat hinggil sa 24 billion peso penalty ng kanyang kumpanya. Yang statement na yan could be legally and technically correct. Pero ang recipient ng letter ay hindi siya, kundi ang kumpanya niyang Solar Philippines. Pero ang halaga naman din yan ay sa aking pagkakaalam, hindi din tinatanggap ng kumpanya na binenta ko dahil ang halaga na yun ay parang biglang lumabas lang. Wala naman komputasyon. At yung nakakalungkot po, parang ang perception ay the timing of this and the media coverage of it is too uncanny that it seems to be intertwined with the revelations about the corruption in the DPWH. Pero para dito halatang lumalayo na siya sa topic ukol sa kanyang pagiging boy solar at nilalapit muli ang usapan sa flood control issue na kung saan gusto niyang maging bida. wala po akong natanggap na sulat para sa akin tungkol sa naturang multa. Ang tawag sa teknik na ito ay equivocation o misleading by omission. Technically, tama si Crying Leandro na wala siyang natanggap na sulat kasi yung airing company niya ang legal recipient ng letter from the DOE. Kaya robotic siya dito kasi very careful siya sa kanyang sinasabi. Parang yung 17,000 megawatts na dapat na pinangako mo ay hindi mo natupad. Kaya ngayon, parang hindi na nila ma-achieve ngayon yung objective nila to bring down the price of electricity kasi 17,000 megawatts yun. Para linawin lang po, yung naturang multa, hindi ko po natanggap ang sulat. Yes, you said that. Para sa ibang kumpanya yon. At kahit yun, kine-question ng ibang kumpanya dahil wala pong natanggap na pera mula sa gobyerno ang naturang kumpanya. Baka akala kasi ng inyong viewers na may natanggap na bayad kaya dapat ibalik. Hindi. Wala Hindi, po. walang ganun. Wala po. Oo. So, Pansining mabuti na habang robotic ang kanyang boses, hindi rin siya responsive sa tanong at balik ulit siya sa usapang multa. Kaya si Aling Doris, tila litong-lito na. Ang isa pang deceptive style niya, ayaw niyang banggitin ang pangalan ng eksaktong kumpanyang tinutukoy niya. Take note, Crying Leandro is said to be the beneficial owner or 100% owner ng Solar Philippines Power Project Holdings Inc. na may-ari o nagtatag ng tatlong subsidiaries, namely ang Solar Para sa Bayan Corporation o SPBC na may hawak ng 25-year Duterte-era franchise. Ang SPNEC na binili ng Meralco at Solar Philippines na pinagmumulta ng DOE ng 24 na bilyong piso for delays and contractual violations. Okay. yung unang nabanggit din na gumawa ako ng pera mula sa franchise ay hindi po totoo sa simpleng dahilan na yung kumpanyang binenta ko sa Meralco ay walang prangkisa. At yung kumpanya naman na may prangkisa ay hindi ko binenta. Kaya ako nagsampa ng libel case kay Undersecretary Claire Castro. Obserbahang mabuti na ganyan ang ginagawa niya rito. Ibang kumpanya, sabi niya. Yet the interviewers did not do anything to probe or ask any follow-up questions. Which company are you referring to? Hindi man lang nila tinanong. And remember that when Pinky Webb did that, nagpilit si Crying Leandro na huwag banggitin ang specific companies na tinutukoy niya. At parang ginagawa niyang malabo ang usapan at sadya niyang hindi binabanggit ang eksaktong pangalan ng mga companies dahil siguro gusto niyang ipasa sa Meralco na majority owner ng SPNEC ang multang 24 billion pesos.
But then, crying Leandro can deny all that. Kaya ang sabi ni DOE Secretary Sharon Garin, sa proper forum na lang sila mag-usap dahil alam ng opisyal kung gaano kahirap o kagulong kausap si crying Leandro. So hanggang sa mga oras na ito, Secretary, wala pa rin pong nagiging tugon ang Solar Philippines dito po sa sinasabi niyong kinansela ng mga kontrata at posibleng penalty na 24 billion pesos. No ma'am, there's no response at all. It's parang hindi lang pinapansin yung sulat ng or notice of DOE. And that's kind of strange, no? Because these are contracts that we rely on. We have a commitment there. So nothing, no movement. It's like parang zombie contract lang siya. Bakit ho kaya hindi kayo pinapansin at hindi kaya sila natatakot dito sa napakalaking amount that they would have to pay? They're fully aware of what their liabilities are if they don't comply. Kasi it's stated in the contract and by law, all our developers are aware of that. That's why everybody's scrambling to finish on time kasi alam nila malaki yung penalties. But in this case, and some of the companies that we cancel kasi hindi lang yung sa kanila yung naka-terminate namin, they're aware but they choose to ignore the notices and the query of DOE on the update. Wala pong update kami up to today. So Secretary, dahil hindi ho pinapansin itong mga summons, show cause orders na nanggagaling po sa Energy Department, what's next? What do you plan to do next? What's next is we have, as far as DOE is concerned, as to decision level, this is already final na kasi we've waited for them to file a motion for reconsideration. Wala rin. So we will collect, but if they refuse to pay, then we bring it up to Solgen level or the DOJ level para they determine what's the good legal recourse that we have. So anong ending po nito? Ano po? Kasi nag-i-insist siya na wala naman po siyang maling ginawa. As a matter of fact, wala pa raw siya natatanggap na notice from you. Even the penalty demand for payment ng 24 billion. Ano magiging ending nito, Secretary? Meron po kami mga letter po actually addressed to the most letters are addressed to Congressman Leviste because on record po siya pa rin yung official notification namin eh. So nandiyan naman yan eh. May received copy kami back from 2020 this year, 2025, 2024. Meron pa kaming nandiyan pa hard copy pa ngayon marami dyan eh. So it was sent to the person and to the address indicated po sa kanilang service contract. So, di ko alam baka hindi lang napasa ng staff niya pero hindi po yan. I don't think that will hold naman kasi we sent it properly and on the time that hindi lang po yan ngayon dahil may issue pero kahit last year po meron na kaming pinadala.